na sila doon. Di ba pinatunayan na ng Panginoon yon? Pero kung hindi pa sila naniwala, ba, may problema sa faith nila. Pinatunayan na ng Panginoon nung Monday, di ka niya pagkukulangin. Bakit hindi ka pa naniniwala ng Tuesday? Nung Monday nga wala na kayong maisahin, minaisahin pa kayo bigla. Tapos nung Tuesday, nag-aalala ka? Nung Wednesday, nag-aalala ka? Nung Thursday, nag-aalala ka? Pinakita lamang po nung sa buhay nitong wise men, wala talaga silang doubt Meron talaga silang faith sa Panginoon Pinakita yun ng kanilang obedience. Amen. Kaya nga po sabi, sa Diyos tayo sumunod, hindi sa tao. Kasi kung susundin natin, kung sinunod ng wise men si King Herod, ang pangit siguro ng kwento, di ba? Pero ang sinunod ng wise men, ang Panginoon, di ba ang ganda, pagpapala ngayon? Blessing sila ngayon. Meron silang legacy na iniwan sila ngayon sa atin. Pinag-uusapan natin sila ngayon, nagiging pagpapala sila. Kasi sumunod. Hindi sila nakikompromise sa kasalanan sa mali. Kapatid, once you obey the Lord at hindi ka nakikompromise sa mali, magiging blessing ka. Magiging legacy pa yung buhay mo. Magiging example. Diba? At kung nais natin na maging example tayo sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatiran, obey and don't compromise with God. Sabi po ng Matthew chapter 2 verse 10, and when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Wow! They rejoiced with exceeding, rejoice na with exceeding great joy. Ito na po yung time na sa kanilang paglalakbay, natagpuan na po nila kung saan talaga nakatapat yung star. At ang sabi po dito, nakita po nila, basahin po natin. Verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Sabi po dito, and when they were come into the house. Sa house na po sila nagpunta, nakita po nila. Kaya mga kapatid, yung mga nakikita po natin na nabibili po sa mga grocery, sa pandayan, yung mga gayon, bilhin ba tawag doon? Na nandun daw yung wise men, nandun sa manger, hindi po, nasa house na po natagpuan. Nasa house na po. At ang sabi, nung nakita po nila, they rejoice with exceeding great joy. Saan po tayo huling nakaranas ng ganyang joy? Exceeding great joy. Yan ba yung nanalo ka sa FEU versus UST? Diba? Yan ba yung sinagot ka na nung nililigawan ka? Diba? Pero sila hindi yung exceeding great Ano po yung kanilang exceeding great joy? Ano po yung katangian nito, wise men? They experience exceeding great joy in the Lord. Ibig sabihin pala, once you follow the star, you will have exceeding great joy in the Lord. Yes, sir. Kaya po yung mga hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, there is no joy. There is no joy. Kaya tama po yung kata natin, there is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. At isa pa po, yung wise men, talagang nagkaroon sila na exceeding great joy kasi meron silang adventure. Meron sila talagang pinuntahan meron talaga silang ibinaka. Talagang malayo yung kanilang pinuntahan. So nung nakita nila yung result ng kanilang paglalakbay, they rejoice with exceeding great joy. Sabi po, there is no greater joy in serving the Lord. There is no greater joy in serving the Lord. Kung hindi sumunod yung wise men sa star, walang exceeding great joy na nakalagay sa Bible. Diba? Kung hindi sila sumunod, sabi nila, ay ang layo. Ang layo naman ng star. Parang hindi na natin mapupunta. Tapos si Herod, ganun pa yung klase ng motivation sa atin, wag na lang tayo tumuloy. Sa tingin niyo po, magkakaroon sila ng great joy? Di ba wala? Walang great joy. Ganyan din po tayo mga kapatid. Minsan merong
plano ng Panginoon sa atin, kalooban ng Panginoon sa atin, pinapakita niya ng malinaw, kaso nga lang nahihirapan kang sumunod. Pero kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-doubt, pagganahin yung faith. Kasi sa bandang dulo, kahit gano'n yan kahirap, there is joy. There is exceeding great joy. Diba? And last, you can give without serving, but you cannot serve without giving. Amen. Amen. Kaya nga po sabi sa verse 11, nag-offer sila ng gifts. Diba? Ito po ang legacy na may iwan ng wise men. Sila ang unang nag-offer sa Panginoon. Sila ang unang nag-offer sa Panginoon. Bago pa nag-offer si Mary gamit yung alabaster box. Amen. That's right. Bago pa nag-offer yung mga tao, nag-worship sa Kanya, nung entrance to the Jerusalem, merong munang wise men na nag-offer ng gold, frankincense, and myrrh. Right. At sabi, they worship Him. Kapatid, once you worship, you will give. Right. Amen. And once you will give, you are serving the Lord. Amen. And that's the reality of serving the Lord. There is giving. Kasi hindi ka makakapaglingkod kapag wala kang pagbibigay. Yan ang lalabas sa puso mo. Maglilingkod ako, magbibigay ako. At sa pagbibigay, there is blessing. Ang blessing yan, kahit napatay na sila, kahit hindi wala na sa kanila yung gold, frankincense, and myrrh, pero pinag-uusapan pa sila ngayon. May legacy silang iniwan. Kapatid, may legacy kang iniwan. Sundan mo lang yung star. Just follow that star. Katulad ng wise men, di ba? Just follow that star. Yung iniwan nilang example, gawin natin example yung sarili natin. Pagganahin natin yung faith, di ba? They believe with an unyielding faith. Ano yung next? They didn't compromise with wrong. And lastly, they experience exceeding great joy in the Lord. Amen. Ito po lastly, just follow the star and be wise. Yan po ang sikreto kung bakit sila tinawag na wise men. Kaya po pag tinanong tayo, bakit pa sila tinawag na wise men? Because they follow the star. Diba? Kapatid, yung star na yun, ito yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Pero once na hindi ka sumunod, you are not wise. Hindi ka pa rin wise. You are fool sa paningin ng Panginoon. Diba? And if we want to be wise in the sight of God, follow. Mga kapatid, tayo po tayo lahat. Let's pray. Ang naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, tunay po buhay ka. Kumikilos ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyong salita na amin pong napakinggan ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, minsan hindi kami wise, Panginoon. Minsan kahit gano'ng kalinaw na, kahit gano'ng kagisap ng star sa buhay namin, meron talaga kaming sariling path na sinusunod. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan po nito. Patawad po sa disobedience po namin. Kahit po gano'ng pakalaki yung star na ipakita nyo sa amin kung hindi tama yung puso namin, Panginoon, hindi talaga kami susunod. Patawad po sa mga pagkukulang po na ito. Lord, sa umaga po na ito, help us. Guide us, Panginoon, yung puso namin. Makita niyo po, Panginoon, tulad ng ginawa ng wise men, sa inyo pong pangungusap sa kanila, Panginoon, there is victory once we follow the star. And we will be wise to it. Parang dumadating yung time, kahit gano'ng kalinaw, Panginoon, ang inyong pangako sa amin, minsan nagdadoubt kami, nag-worry kami, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanan po na ito. Sorry, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, nais po namin kayong kausapin na personally. Kapatid, kinausap ka ba ng Panginoon ngayong umaga na to? Nakita mo ba yung sarili mo sa wise men? O hindi mo nakita yung sarili mo? Are you following God's star? Pinakita na ba sa'yo yung pinakita ba ng Diyos sa'yo yung kalooban niya pero hindi mo sinunod? Kapatid, that's wrong, that's sin. May plano ng Panginoon sa'yo, may kalooban ng Panginoon sa'yo na gawin mo at huwag mong gawin, pero sinuway mo, kapatid, that's sin. Kaya kapatid, kung kinausap ka ng Panginoon, pwede kang lumuhod sa harap, kausapin mo siya.
Kapatid, kamusta ka ngayon? Kamusta yung buhay mo as you follow God's will? Kamusta ka, kapatid? Are you still following the star? O nag-believer ka na? O nagda-doubt ka na? O nalalayuan ka na sa paglalakbay? O napapagod ka na, kapatid? Kung napapagod ka, panghawakan ang mga pangako ng Panginoon sa buhay mo, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod, kapatid, kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, kahit gaano kalayo, kahit gaano kalayo yung star na yun, press on. Press on, kapatid. Panghawakan mo yung kalooban ng Panginoon kasi merong exceeding great joy na naranasan itong wise men. Kasi kung hindi sila sumunod sa Panginoon, hindi nila mararanasan yung exceeding great joy. Ito, kapatid, gusto mo bang maranasan yung exceeding great joy na pangako ng Panginoon sa buhay mo? Sige, panalangin mo yan. Iluhod mo yan sa Panginoon, kausapin mo siya. Sabihin mo sa Panginoon yung laman ng puso mo. Nahihirapan ka ba sa buhay mo ngayon? Ang nais ng Panginoon, maging mabuti ka, magkaroon ka ng maayos na relationship sa mga tao sa paligid mo. Yun ang star ng Panginoon sa buhay mo. Pero hindi mo magawa. Nahihirapan ka, kapatid. Isuko mo yan sa Panginoon. Ano mong bagay nagiging dahilan para mapigilan ka, para sundin mo yung star, kapatid, huwag ka magpapa-apekto dyan. Isumo mo yan sa Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon sa buhay mo, magkaroon ka ng exceeding great joy. Kagaya nitong wise men, kapatid, are you compromising with what is wrong? Kapatid, kung yung bagay na ginagawa mo, alam mo na hindi yan kalooban ng Panginoon sa'yo, kapatid, isuko mo yan. Dahil hindi yan kalooban ng Panginoon. Kasi hindi mo mararating yung star kapag meron ka pang bit-bit, kung meron ka pang bigat sa puso mo. Talk to God. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito sapagkat kinausap mo po ang bawat isa. Salamat po sapagkat nilinaw mo po na sa umaga po na ito, Panginoon, na meron ka pong kalooban sa amin, meron kang plano sa amin, merong victory sa buhay namin. Pero once na hindi kami sumunod, once na nag-compromise kami, once na nagpa-apekto kami sa mga bagay na humahadang sa amin, we will not reach that exceeding great joy, Panginoon. Help us. Kami, Panginoon, may hina, Panginoon, sa sarili namin kakayanan. Wala kaming magagawa talaga, Panginoon, kung kami ay hindi naka-abide sa inyo. Kaya help us, Lord. Palakasin niyo po kami, strengthen us as we go along, Panginoon. As we go along following your story. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa inyong pangako. Tulungan niyo po kami and guide us, Panginoon, and strengthen us. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen.